So today po, before we start, let's all pray po. Kung nasan ka man ngayon, let's bow our head and let's feel the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Panginoon ko. Maraming salamat po, Father God. Dahil napakabuti mo, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na wala pong maikukumpara sa iyo, Father God. Ikaw lamang po, Panginoon, ang Diyos na buhay, na patuloy na kumikilos sa mga buhay namin, Lord. Patuloy, Lord, na nararamdaman namin yung provision nyo, yung pagmamahal nyo at pagkilos nyo sa mga buhay namin, Panginoon. You never fail, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat po, Father God. And we pray, Lord, sa araw po na ito, Panginoon, samahan niyo po kami, Father God. Lord, I humble myself to you, Panginoon. Wala po akong may pagmamalaki, Father God. Kailangan po kita, Panginoon. I can do nothing without you, Panginoon. And Lord, I am putting my confidence in you, Panginoon. Naniniwala ako, Father God, na ikaw po ang magsasalita ngayon. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na babanggitin ko ngayon. Salamat po sa kapangyarihan ng salita nyo, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, that these are not just words, Panginoon. Naniniwala akong yung mga salitang sasabihin mo ngayon, Panginoon, yun yung mga salitang babago sa amin. Yun yung mga salitang magkokorek sa amin, Panginoon. I ask for your double portion of anointing, Panginoon. I ask for wisdom, Lord. I ask for knowledge. I ask for understanding, Lord. I ask for the revelation, Panginoon. Maraming salamat po. Ipinagkakatiwala ko po sa inyong lahat ng bagay, Panginoon. Itong gawain po na ito, salamat po sa mga nakikinig. Pare-pareho niyo po kaming bigyan ng matabang lupa, Panginoon. Yung puso po namin, Panginoon, gawin yung matabang lupa, Panginoon, sa pag-share ng salita niyo at sa pakikinig ng salita niyo, Panginoon. Maraming salamat po. We are desiring to encounter you. We are desiring to receive your words for us, Panginoon ko. Maraming salamat po. We destroy all the works of the enemy, Panginoon, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa kaayusan, Panginoon. We thank you, Lord. We praise you. We glorify your name, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. So, ayan po, ang haba na po ng ating quarantine and gusto ko po kayong kamustahin. Kamusta po tayo? Narealize ko po na kapag ikaw hindi mo alam yung sagot sa tanong na kamusta ka, ibig sabihin, hindi na ganun kalaki yung care mo sa sarili mo. Kasi isipin mo, tinanong ka kamusta ka, kapag ikaw napatanong ka ng, kamusta na nga ba ako? Kamusta ba ako? Ibig sabihin, hindi mo naaalagaan yung sarili mo. Kasi hindi mo alam kung kamusta ka eh. So, importante po na every time na tinatanong tayo kung kamusta tayo, alam natin kung kamusta tayo. Aware tayo sa kung ano yung kalagayan ng puso natin. Aware tayo sa kung ano yung kalagayan ng relasyon natin sa Diyos. So, today po, we will talk about challenge. Yan, challenge po, desiring the voice of God. So, ito pong topic na to, ibinigay siya sa akin ni Pastor. So, when we say chat po, chat po, ibig sabihin po niyan, ito po yung term na ginagamit natin, or ito po yung tawag natin sa conversation between two people. Diba kapag sa social media po, yung mga chat sa messenger, ayan po yan, chat. Tapos yung lenge naman po, ayan po yung, it comes from the word challenge. So yan po. So today po, ngayong quarantine po kasi magsi 6 months na po yata tayo sa quarantine. We need to challenge ourselves. Kailangan po nating i-challenge yung sarili natin na magkaroon tayo ng desire na pakinggan yung boses ng Diyos ngayong quarantine. Kasi naniniwala po ako na itong quarantine na to, itong crisis na ito, God allowed this for a purpose. Naniniwala po ako, God has a great purpose kaya niya inalaw tong crisis na to. Naniniwala ako may mga bagay siyang gustong iparealize sa atin. May mga bagay siyang nais na ituro sa atin. Ang tanong, na-realize na ba natin yung mga nais na iparealize ng Diyos? Natutunan na ba natin yung mga nais ituro ng Diyos? Kasi kung hindi po, then we have to do this. We have to have that desire to hear the voice of God. Kasi na-realize ko po kanina, sabi ko, pinapakita sa atin ng Diyos yung importansya ng buhay ngayon. Ang dami pong namamatay ngayon dahil sa virus, ang dami pong nawawala yung buhay. Tapos sabi ko, na-realize ko, pinapakita sa atin ng Panginoon na at the end of the day, hindi trabaho natin yung mahalaga. At the end of the day, hindi yung pag-aaral natin yung mahalaga, hindi yung mga achievements natin sa school yung mahalaga, hindi yung barkada natin, hindi yung pamilya natin. At the end of the day, sa Diyos tayo kakapit. Ang tanong po, gaano po tayo ka-confident na kapag kinuha tayo ni Lord or ngayong crisis,
kapag, isipin niyo po, kapag isa tayo dun sa nawala, pero wag naman po, I know that God will protect us. Pero ang tanong po kasi, kapag isa ka ba sa nawala ngayon, ang tanong, nagawa mo ba yung ipinapagawa sa'yo ng Diyos? Yun po yung tanong kasi lahat po tayo may purpose, lahat po tayo may inilaan na plano, yung Diyos sa mga buhay natin. Ang tanong po, dinideserve ba nating alamin kung ano yung plano na yun? Dinideserve ba nating marinig yung boses ng Diyos? Dinideserve ba nating malaman yung kalooban ng Diyos sa atin? Sabi ko nga po, si Lord may message po sa atin. May message po siya sa bawat tao ngayon. Yung ibang tao po, gusto ni Lord na matutunan mong lumapit sa Kanya kung nung crisis, napakatigas ng puso mo. Ngayon, ipinapakita sa'yo ni Lord na at the end of the day, siya lang ang kailangan mo. Yung ibang tao po, mga hindi nananalangin dati, hindi nakikita yung importansya ng Diyos dati. Ngayon po, ipinapakita sa atin ni Lord na at the end of the day, ako ang mahalaga, sa akin kakakapit. Ako lang yung kailangan mo, hindi mo kailangan yung trabaho mo, hindi mo kailangan yung pag-aaral mo, hindi mo kailangan yung kahit sinong taong nasa paligid mo, dahil ako lang yung makakasama mo sa dulo. Sa akin kakakapit sa dulo. So I pray po na this crisis, this quarantine, let us not waste the opportunity. Naalala ko sabi ni Pastor Reggie, nung napanood ko yung preaching niya, sabi niya, kapag itong crisis na to natapos to, nang hindi mo nalalaman yung purpose ni Lord for this crisis, sinayang mo yung opportunity. So today po, I pray po that we will have that desire to hear the voice of God. We will have that desire to know the purpose of God in our lives, to know the purpose of God ngayong quarantine po. So, dito po sa Luke 10:38 to 42, ayan po, Luke 10:38 to 42. Di po yata naka-open to. Pero okay na yan, sige. Luke 10:38 to 42, at the home of Martha and Mary. Wait lang po. Yan. At the home of Martha and Mary. Pa-next po. Ayan, sabi dito, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. 40 po. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. 40, yan po. Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. So, pa-next po, ayan. Dito po sa 38, kung mababasa po natin, sabi dito, Martha opened her home to him. And nung nabasa ko po ito, nireveal sa akin ng Panginoon na this crisis, it is very important that we will open the door of our hearts to Him. Kasi po, ang tanong po ngayong crisis, gaano tayo kauhaw sa Panginoon? Gaano natin dinedesire na marinig yung boses ng Diyos? Gaano po tayo, kamusta yung pagmamahal natin sa Panginoon? Kamusta po yung relasyon natin sa Panginoon? Bukas po ba yung puso natin sa Panginoon ngayon? Or ang laman pa rin po ng puso natin is pag-aalala? Pag-aalala na naman sa maraming bagay. So, importante po ngayong crisis, we will open our hearts to Him. We will let God enter our life. For those people po na nakakanood ngayon, if hindi mo pa tinatanggap si Jesus as your Lord and Savior sa buhay mo, I pray that this day, you will decide to accept Jesus in our life. Kasi, in your life po, kasi wala pong, kung may mawawala man sa buhay mo kapag tinanggap mo si Jesus, yun yung mga bagay na hindi makakatulong sa'yo. Pero tandaan nyo po na kapag may inalis ang Panginoon, may ilalagay po siya sa buhay mo. Makikita mo yung purpose mo. Makikita mo yung satisfying life na inihanda ng Diyos para sa'yo. Sabi po ni Lord sa John 10:10, sabi niya po doon sa last part noon, naparito ako upang ang aking tupa ay magkaroon ng buhay na ganap. At kasiyasiya, yun po yung plano ng Diyos sa'yo. Hindi po yung buhay na busy sa trabaho, hindi yan ang plano ng Diyos para sa'yo. Yung buhay na busy sa pag-aaral, kulong sa bisyo, kulong sa kasalanan, hindi yan yung plano ng Diyos para sa'yo. May plano ang Diyos
sa buhay mo. And I pray that today, as you hear His voice, you will not harden your hearts. I pray that today you will accept Jesus in your life. You will accept, even sa mga believers po, I pray na ngayong crisis, we will open our hearts to God. We will open our minds to God. We will open our life to God. Di ba po? So yan, pa-next po, sabi dito, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. Sabi po dito, distracted. Pa-next po, sabi po dito, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Ayan po, sa buhay po natin, minsan nakakalungkot pero nagiging Martha tayo. We have to understand that our life is not just about letting God enter our life. It's about letting God reign in our life. Importante po na hindi lang natin tanggapin yung si Jesus as our Savior. We should also accept Him as our Lord. Tandaan po natin, Panginoon din po siya. Tinatanggap din po natin siya as Panginoon, hindi lang tagapagligtas. So it is very important na Panginoon po yung naghahari sa atin. And yun nga po, sadly, nagiging Martha tayo. We accept Jesus in our life, pero after that, naging distracted na naman tayo sa maraming bagay. Sinasabi natin, Lord, I accept you as my Lord and Savior, pero after that, hindi naman tayo naglaan hindi tayo naglaan ng oras para makinig sa sinasabi ng Diyos. Hindi po tayo naglaan ng oras para kausapin yung sinasabi po. Ay hindi po tayo naglaan ng oras para makipag-usap sa Panginoon. Yung buhay po natin, distracted pa rin sa trabaho, distracted pa rin po tayo sa pag-aaral, distracted pa rin po tayo sa maraming bagay. Nakakalimutan po natin na, sabi po dito, you are worried and upset about many things. Ganun po yung nangyayari sa atin. We are so worried sa kung ano yung kakainin natin, forgetting that God is our provider. We are so worried about our future, forgetting that God is our future holder. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a better future. You don't have to worry about your future. God is your future holder. And eto po, sabi ko nga po kanina, life is not just about letting God enter our life. It's about letting God reign in our life. Importante po na kapag tinanggap natin yung Panginoon, we also have that willingness to obey the Lord, to obey the purpose of God in our life. Naalala ko po si Ate Jo, pumunta siya sa bahay namin. Tapos, nakaupo lang po siya dun sa pintuan po namin. Iniwanan ko siya dun. Tapos sobrang distracted ko sa maraming bagay. Parang, nagbibihis ako, tapos binigyan ko siya ng tubig. Tapos hinahanap ko yung damit niya kasi nanghihiram po siya, pero di niya pa binabalik. So yun po, niyaya ko siya sa bahay namin, pero hindi ko siya in-entertain. Sometimes ganun po yung Panginoon sa atin. Kasi naalala ko, sabi ni Ate Jo sa akin, nung pinapapunta ko ulit siya, sabi niya, ayoko na, umaalis ka naman eh. Ganun din si Lord eh. Gusto ko sabihin sa atin ni Lord, anak, in-accept mo ako sa buhay mo, pero parang wala ako. Hindi ko nararamdaman yung acknowledgement mo sa akin. Hindi ko nararamdaman na nagbibigay ka ng oras sa akin. Hindi ko nararamdaman yung pagmamahal mo sa akin. Ginawa mo lang akong bisita sa bahay mo. Hindi po pwede. Huwag po nating hayaang maging bisita lang ang Diyos sa buhay natin. Diyos po dapat ang maging buhay natin. John 14:6 po, I am the way, the truth, and the life. We can only find the true meaning of life through Jesus. So wag po nating hayaang maging bisita lang si Lord. Lord, I accept you as my Lord and Savior. Pero sige Lord, magtatrabaho na ulit ako, diyan ka lang. Kailangan lang kita Lord sa dulo na po. Pag ligtasan na po Lord. Hindi po pwedeng ganon. Di ba po? So yan. Sabi po dito, pa-next po. Ay, hindi po kasi. Ayan. Ay, hindi po ba naka-on? Sorry po. Saan po on? Ayan, sabi po dito, Mary has chosen what is better. Ayan, sabi dito, Mary has chosen what is better. Ano po yung pinili ni Mary? Ang makinig sa Panginoon. Yun po yung kailangan natin sa buhay natin. We have to understand that we can't follow God without listening to Him. Hindi tayo makakasunod sa Panginoon kung hindi muna tayo makikinig. Kasi kung ikaw gumawa ka ng hindi ka nakinig, hindi pagsunod yun. Kasi para masunod natin yung isang bagay, we need instruction. Kailangan natin munang makinig. So ngayong crisis po, sabi ko nga po, let us not waste this opportunity. Pakinggan po natin kung ano yung nais sabihin ng Diyos. Pakinggan po natin kung ano yung nais na ipagawa ng Diyos sa atin. Huwag po natin hayaan na
tatagal tayo ng 10 years sa church nang nakaupo lang tayo. Tatagal tayo ng 10 years sa church nang tagakinig lang tayo. Hindi po yan ang plano ng Diyos para sa'yo. God has a great purpose in your life and may ipapagawa po siya sa'yo. You just have to spend time to listen to Him, to talk to Him. You just have to have that desire to listen to the voice of God. Because it is the voice of God that will tell you what your purpose is. It is the voice of God that will tell you kung ano yung dapat mong gawin. Di ba po? So yan. Naniniwala po ako na si Mary po, kasi parang si Martha, di ba, sobrang distracted niya sa maraming bagay. Ganon din po tayo. Pero naniniwala ako na kung magiging kagaya tayo ni Mary, kung saan, alam mo yun, sobrang attentive niya kay Jesus. Naalala ko nung chinare to sa amin ni Pastor nung morning prayer. Sinabi niya pa sa amin yung position ni Mary nung nakikinig siya kay Jesus and sobrang nakafocus siya, sobrang attentive niya sa pakikinig kay Jesus. Maging ganun din po tayo, naniniwala ako na kahit yung mundo punong-puno ng pag-aalala ngayon, kahit yung mundo sobrang stress ngayon, kahit yung mundo punong-puno ng doubt and questions ngayon, once you focus your eyes to God, hindi mo maririnig yung ingay ng mundo. Maririnig mo yung sinasabi ng Diyos and yun yung kailangan mo sa buhay mo. We just have to fix our eyes to God. We need to have that desire to hear the voice of God. So meron po 3 ways kung paano po nangungusap yung Diyos sa atin. Kasi baka nagtatanong, paano ko ba maririnig yung boses ni Lord? Paano ko ba maririnig yung nais niya pong sabihin sa akin? Yan, 3 ways God speaks to us. Yeah, number 1 is through prayer. So I pray po na ngayong crisis is we are spending time to pray. The world needs our prayer. Especially as the servant of God, dapat tayo po yung pinakaunang nananalangin ngayon. Dapat tayo po yung unang naglalaan ng oras para sa panalangin. Alam ko po nung mga before quarantine, sobrang busy po natin sa maraming bagay. Ngayon, tinuturuan tayo ni Lord na mag-pray. Sabi ni Lord, masyado kang kampante sa buhay mo Parang masyado tayong nagiging nasasanay na tayo sa bagay sa mga bagay-bagay. Ngayon naglagay si Lord ng crisis. Now, makita mo yung importansya ko, makita mong kailangan mong manalangin. Yun yung gustong iparealize sa atin ni Lord. So yun po, si Lord po, mangungusap po siya sa atin through prayer. And sa prayer po, tandaan po natin, this is a two-way communication. Hindi po pwedeng send lang tayo ng send, hindi pwedeng receive lang tayo ng receive. It is important that we will send a message and we will also receive a message. So every time po na nagpe-pray tayo, maglaan po tayo ng oras para tumahimik at tayo naman yung makinig sa Diyos. And kapag nakikinig po tayo sa Diyos, it is very important that we are not just desiring to feel well. We have to have that desire to get well. Magkaiba po kasi yung feeling ko okay ako sa talagang okay ako. So every time that we want to hear the voice of God, every time na nakikinig tayo sa sinasabi ng Diyos, importante na andun yung natin, desire natin na Lord, gusto kong maayos. Ayokong maramdaman, ayokong feeling ko okay lang ako. Gusto ko maging okay talaga ako. Ganun po yung mga desire, ganun po yung maging desire natin. For example po, you are dealing with the sin, parang may kasalanan ka kung saan nagiging alipin ka. Tapos, kinakausap mo yung Panginoon. You want to hear the voice of God. Gusto mong sabihin, gusto mong marinig yung gustong sabihin sa'yo ng Panginoon kasi nahihirapan ka sa kasalanan na yun. It is very important that you are not just desiring for comfort. It is important that you are desiring for correction. Kasi even Satan can comfort you with his lies. So wag mong asamin lang na i-comfort ka. Buksan mo yung tenga mo sa katotohanan kahit masakit yan. It may hurt now, pero soon, gagaling din yan at magiging maayos ka. Buksan mo yung tenga mo sa katotohanan kasi ulitin ko po, even Satan can comfort you with his lies. Kayang-kaya ka rin i-comfort ni Satan. Kapag yung boses na narinig mo, yun nga po sabi ko, kung may nagdidil ka, parang nagiging alipin ka ng kasalanan na yun, tapos gusto mong baguhin ka ng Panginoon, kapag yung boses na narinig mo ay sinabi sa'yo na okay lang yan, naiintindihan kita, that is not the voice of God. Because the voice of God will not tolerate you. God is the God that doesn't tolerate. God is the God na nagko-correct sa mga anak niya. God is the God that discipline his or her child. His child, di ba? Dinidisiplina tayo ng Panginoon, kaya mag-ingat ka. Kasi baka sabihin mo, narinig ko yung boses ni Lord, sabi niya okay lang. Hindi mo napapansin na to-tolerate ka na pala sa kasalanan mo. Kapag nakinig ka sa Diyos, babaguhin ka niya, sasabihin niya na, i-comfort ka niya, just like Martha, di ba? 2 beses niyang binanggit yung pangalan ni Martha. Kasi pinapakita niya na
Iko-correct niya si Martha pero andun yung lambing niya. Ganon din ang Panginoon. Sa una, iko-comfort ka niya pero iko-correct ka niya. Hindi ka lang niya basta iko-comfort, iko-correct ka niya. So yan. And, wait lang po. So yan. Sa napanood ko po, sabi doon, paano ko ba malalaman kung boses ng Diyos yon? Yung una nga po, kapag yung boses na yan, tinotolerate ka, hindi boses yan ng Diyos. And sabi po doon sa napanood ko, sabi doon, your voice serves you, but God's voice serves God. So kung yung boses na narinig mo para sa pansariling kapakanan mo yan, hindi po yan boses ng Diyos, boses mo lang yan. Iniisip mo lang yan kung para sa kapakanan mo yan. Tandaan mo na yung boses ng Diyos, it serves God. Diba po? And malalaman din po natin na it is the voice of God if it is aligned with the scriptures. Kapag align po ito sa salita ng Diyos, kapag yung narinig mo, hindi mo na kailangan tanggapin si Jesus as your Lord and Savior. Ligtas na lahat ng tao. Hindi po yan boses ng Diyos. Kailangan po natin mag-iingat. Change channel po tayo. Hindi po yan boses ni Lord. Kasi naalala ko po, may napanood ako isang movie. Come Sunday po yon. Yung yung bishop na yon, ang tagal niya parang, grabe yung uhaw niya sa mga kaluluwa. Grabe siya mag-share ng word of God sa mga tao. Sinishare niya kahit sa church niya, sinishare niya na we need to reach out the lost, we need to save the lost. And yung bishop po na yon, one time, nag-suicide yung uncle niya, nag-suicide po. Tapos ayun yung naging burden niya. Kasi yung mga tao, yung mga pamilya niya pa, sarili niyang pamilya, tumatalikod sa Panginoon. So one time po, he spent time praying. Tapos, kinabukasan sa church nila, nagulat yung mga tao kasi shinare niya na hindi na kailangan tanggapin si Jesus as Lord and Savior. Na okay na, naligtas na lahat kahit wala nang gawin, ligtas na lahat. And nung time po na yun, na-realize ko, sabi ko, Satan will tell you what you want to hear. But God will tell you what you need to hear. So wag mong asarin na marinig mo lang yung gusto mong marinig. 'Di ba? Asamin mo na marinig mo yung kailangan mong marinig. Kasi yun yung sasabihin sa'yo ng Diyos, yung kailangan mong marinig. Ayan. Number 2 po, through the scriptures, through the Bible po. Ayan. So it is very important that we spend time reading the Bible. Kasi these are not just words. These are the words that can change lives. These are the words that can bring hope. These are the words that can motivate, that encourage someone na pasuko na sa buhay. Hindi lang to basta salita. Sabi nga sa Bible, di ba? The word of God is living and active. Buhay po ang salita ng Diyos. So God can speak to us ngayong present sa pamamagitan ng salita niya. So importante po na if we want to hear the voice of God, mag-spend po tayo ng time na magbasa ng salita niya. Naalala ko, one time, sabi ko, Lord, I want to hear your voice. Ganun yung lagi kong prayer. Tapos, sabi ko, bakit parang hindi naman nagsasalita si Lord? Parang hindi naman siya nangungusap. And then, pag-scroll ko sa Facebook, sabi doon, don't say God has been silent when your Bible has been closed. Na-realize ko, oo nga no. Asa ko nang ask kay Lord na gusto kong marinig yung boses niya. Sa pamamagitan naman ng salita niya, pwede siyang mangusap. Diba? Minsan dito mangungusap sa'yo si Lord. Ako tinatamad ako magbasa ng Bible that time. Sabi ko, Lord, di parinig mo na lang yung boses mo. Pero may part sa akin na nagsasabi, magbukas ka ng Bible. Ayoko na kasi parang tinatamad talaga ako eh. Lord, mangusap ka na lang. Hindi po pwedeng ganon. Kasi pag ganon po, pinapakita mo lang na hindi naman talaga ganon kalaki yung desire mo para makinig sa Diyos. Parang gusto mo lang marinig yung salita ni Lord just to comfort you. Pero wala talaga, hindi talaga yun yung desire. So if we want to hear the voice of God ngayong crisis, we need to open our Bible. We need to spend time reading the Bible, reading His words for us. So yan. Number 3 po, through other people. So yan, minsan po kakausapin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mga tao sa paligid natin. And ito po, most probably, He will use our leaders, our pastors, or our co-believers. Kagabi po habang minimeditate ko po, grabe po kasi sabi ko, dapat tayo as mga lingkod ng Diyos, dapat si Lord lang yung inaalaw natin na gumamit sa atin. Kasi po, minsan, imbis na tayo yung nag-i-encourage sa isa't isa, tayo po yung naghihilahan pababa. Minsan nagkakaroon po tayo ng inggitan. Minsan tayo po yung unang nagkakaroon ng mga division, which is not good. Kasi kapag ganun po yung nangyayari, parang hinahayaan mo si Satan na gamitin ka. Dapat hindi ganun. Dapat si Lord lang yung hinahayaan mong gumamit sa'yo as His instrument. Kasi wag po tayong maghilahan pababa. Sabi po ni Lord, magpaalalahanan kayo.
alam mo yon, hindi gusto ni Lord na naghihilahan tayo pababa. Hindi naman po kasi limited ang slot sa langit. So bakit po tayo naghihilahan pababa? Wala namang sinabi si Lord na, first 50 lang dyan sa CMGO FB. First 50 na lumago, maliligtas. Wala namang sinabing ganun si Lord eh. Hindi limited yung slot sa Bible. So bakit po tayo naghihilahan? Alam niyo po, na-realize ko na kapag tayo nagkakaroon tayo ng inggit sa isa't isa. For example po ako, naiinggit ako kay Andeng as worship leader. Kapag nag-fail siya as worship leader, parang dahil naiinggit ako, magiging kasiyahan ko yun. Na nag-fail siya, yes, hindi niya na-lead ng maayos yung congregation. Yes, pumiyok siya. Which is not good. Kasi parang natutuwa ka pa na hindi na ibigay yung karapat-dapat na papuri sa Panginoon. And as body of Christ, dapat we have the same goal. And yun yung mabigay yung karapat-dapat na papuri at pagsamba sa Panginoon. So, importante po that we are helping one another na paglingkuran yung Panginoon. We are helping one another sa paglilingkod sa Panginoon. And yun nga po, sabi ko, si Lord minsan gagamit siya ng tao para mangusap sa atin. So it is very important for those alaga po na hindi binibigyan ng importansya yung sinasabi ng leader nila. I want to tell you that your leader is an instrument of God. Your pastor is an instrument of God. Grabe po yung amen ng mga leaders dito. I want to tell you na pinili yan ng Panginoon. So we have to give importance. We need to give importance sa mga sinasabi nila sa atin. Huwag po nating sabihin na, ayoko makinig dyan kasi mas magaling yung leader doon. Ayoko makinig sa Sunday service na yan kasi mas magaling yung pastor sa kabila, doon na lang ako. Hindi po pwedeng ganon kasi naniniwala ako na alam ni Lord yung kailangan natin. And naniniwala ako na may rason siya kung bakit yan yung taong nilagay niya para sa'yo. Do not question the position of your leaders. Kasi every time na kine-question mo yung position nila, hindi sila yung kine-question mo kundi si Lord. Dahil Panginoon ang naglagay sa kanila dyan, tandaan mo. So every time you reject them, every time you question them, hindi po sila, kundi ang Panginoon ang kine-question at nire-reject mo. So yan po, makinig po tayo sa sinasabi ng mga leaders natin. Makinig po tayo sa sinasabi ng mga pastors natin, sa mga co-believers natin. Ulitin ko po, huwag tayong magpahilaan pababa, huwag na tayong maggawa ng mga division kasi instrumento tayo ng Diyos para sa isa't isa eh. Kaya niya tayo ginawang pamilya para i-encourage natin yung bawat isa. So huwag po natin hayaan na yung leaders natin ay kapag nag-chat, alam mo yon, kapag nag-chat, oy be, kamusta ka na? Cell group tayo, sin. Pero kapag nag-chat, oy be, how much yan? Ay sige te, 360 lang yan, order ka na. Wag po ganon. Wag yung magre-reply ka lang kapag order yung leader mo. Kasi baka ang i-chat sa'yo ng leader mo, hi be, kamusta ka na? Pa-order naman 3, cell group tayo ah. O yan, tip po yan sa mga leaders. Kapag nagre-reply lang po kapag mag-order ka, pag sama-samahin nyo para ma-confuse siya, re-replyan ko ba to o hindi? Negosyo ba o ano? Diba? So joke lang po, let's give importance to our leaders. Let's give importance sa mga taong ginagamit ng Diyos para sa atin. Huwag tayong mag-disconnect sa kanila kasi tutulungan ka niyan para mas mapalapit sa Panginoon eh. Diba po? So yan. Wait lang po. So yan, bakit ba importante na naririnig natin yung salita ng Diyos? Ay, ito po pala muna. Sabi dito sa John 8:47, whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. So, tayo po, baka nagtatanong tayo, bakit hindi ko marinig si Lord? Ask yourselves, nasa Panginoon ka pa ba? O nasa church ka na lang? Nasa cell group ka na lang? Kasi hindi po lahat ng nasa church ay nasa Panginoon. Hindi po lahat ng nasa cell group ay nasa Panginoon. Hindi lahat ng nasa ministry ay nasa Panginoon. So check yourself. Nasa Panginoon ka pa po ba? Naalala ko sinabi sa akin ni Ate Burns. Kasi lagi po tinatanong yun sa akin ni Ate Burns. Sabi niya, may magbabackslide ka pa ba? Sabi niya sa akin. So nahirapan akong sumagot kasi ayaw ko magsalita lang tapos sabi ko, mamaya sa dulo sinabi ko hindi ako magbabackslide tapos magbabackslide pala. So ganun yung mga naisip ko. Tapos sabi niya sa akin, kasi may mga taong nagsasabi na nagpapatuloy pa sila kay Lord pero yung puso nila tumalikod na sa Diyos. So check yourself, baka akala mo nasa Panginoon ka pa pero yung puso mo tumalikod na sa Kanya. Kaya hindi mo na naririnig yung boses niya kasi baka wala ka na sa presensya niya. Baka nasa mundo ka na naman. Sabi nga dun sa nabasa ko, we can't walk with God nang nakikipag-holding hands tayo sa kaaway. Ano ka? Grabe ka. Lalakad ka ng kasama ang Panginoon tapos ka-holding hands mo yung kaaway. Kailangan mong pumili. Sabi nga rin dun sa napanood ko, serving God, it's all about parang
it's 100% or nothing. It's either you give your all or nothing. Kasi ang Panginoon ang hinahanap niya po sa atin yung buo. Kaya nga po ang first greatest commandment niya love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Hindi po sinabi ng Panginoon na love the Lord with half of your heart, 1/4 of your soul. Parang kinilo mo lang yung mga mo na ibibigay mo sa Panginoon So yan, God is looking for that 100%. So yan, dun po tayo. So why is it important to hear the voice of God? Yan, the voice of God will benefit you and the people around you. Lagi mong tatandaan na sa paglilingkod mo sa Panginoon, yung boses ng Panginoon, hindi lang ikaw ang malilid niyan, kundi yung mga taong nasa paligid mo, especially the people na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So yan, wait lang po Ayan po. So, doon po tayo muna sa atin. Bakit tayo yung nabe-benefit? Kasi po, yung salita, yung boses po ng Diyos, yan yung maglilid sa atin sa pangako at plano niya para sa atin. Alam natin to lahat pero most of the time, hindi pa rin natin binibigyang halaga yung pagbabasa ng Bible. Hindi pa rin natin nabibigyang halaga yung pananalangin. Hindi pa rin natin nabibigyang halaga yung pag-spend time kay Lord. Kaya yung buhay po natin nagiging trial and error kasi nakakalimutan natin yung guide. The voice of God is our guide. So kung hindi ka mag-spend ng time para makinig sa sasabihin ng Diyos, ang buhay mo magiging parang trial and error nga. Kung ano yung gumana, yun na lang. Mahirap pong mabuhay ng walang guide. Isipin mo, nagtayo ka ng building na walang blueprint. Parang kung ano lang yung gusto mo. Follow your heart daw. Sige, lagay ka lang semento. Chaos po yun, hindi po maganda yung ganong klase ng building. Same with our life. Naalala ko po, si Sasha po, yung pamangkin ko, kasi gustong-gusto niya ng mermaid. Tapos parang ilang linggo kami nanood ng mermaid, puro mermaid, gano'n. Tapos one time sabi niya, gawa daw kaming mermaid. Di ako, dahil warang tita ako talaga, dahil grabe yung pagmamahal ko as tita, ginawan ko siya. Binigyan niya pa ako ng video kung paano gumawa yung mermaid. Ako po, kahit warang tita ko, hindi po ako masipag sa pakikinig ng instruction. So, ang ginawa ko, hindi ko na lang pinakinggan yung binigay sa akin na video. Gumawa ako ng sarili ko and ang pangit po, mabilis mapunit, sira-sira. Yun po yung nangyari sa Ganon din po yung buhay natin. Pangit, madaling masira kapag hindi tayo naglaan ng oras para makinig sa instruction ni Lord. Kapag hindi tayo nakinig sa guide ng buhay natin. So yan, sabi ko nga po kanina yung buhay natin, nagiging trial and error. Kung ano na lang yung gumana, yun na lang. Hindi tayo naglalaan ng time para makinig sa guide. For example po, yung mga kabataan ngayon. Ang perspective nila, magbo-boyfriend po ako, mag-girlfriend ako, kasi pag nasaktan po ako at natuto po ako, parang iniisip nila na kapag nasaktan sila ngayon, yun yung magpapatatag sa kanila. Para kapag dumating na yung tao na nilagay ni Lord para sa kanila, handa na sila. Boka mo, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan nating maranasan yung pain. Sometimes yung experience ng ibang tao sapat na para malaman natin kung ano yung dapat gawin. And sometimes listening to God alone is enough para malaman natin yung kailangan nating gawin. Kasi minsan nasasaktan na lang tayo kasi hindi tayo nakinig. So for those youth na ganun yung perspective sa buhay, napapasok ako sa relationship para handa na ako kapag binigay ni Lord yung lalaking para sa akin. Kung gusto mong maging prepare sa taong inilaan ng Diyos para sa'yo, makinig ka sa Diyos, siya yung maghahanda sa'yo. 'Di ba? Hindi mo kailangan masaktan, hindi mo kailangan magsettle sa mga 2 months na relationship, sa mga isang linggong ligawan. Yung mga babae, sabi nga ni Pastor, wag mong ibaba yung standards mo. Sa amin nga sa primary, sabi sa amin ni Ate Burns, 3 taon ka magpapaligaw. O, 'di ba? Kapag yung lalaking yan, mahal ka niya, naantayin ka niyan. Kapag hindi yan nagantay, bala siya dyan. Kung ngayon pa lang, hindi na yan marunong magantay. Paano pa pag may relationship na kayo, di ba? Tsaka pumili tayo ng mga lalaki na malalim sa Panginoon. Piliin natin yung mga lalaki na mas mahal yung Panginoon kesa sa atin. Kasi, naalala ko sabi ni Pastor, kapag yung taong pinili mo, mas mahal ang Panginoon kesa sa'yo, pipiliin niya, hindi yung gusto niya para sa'yo, kundi yung gusto ng Diyos para sa'yo. So kung gusto mo na naibibigay sa'yo yung gusto ng Diyos para sa'yo, piliin mo yung taong mas mahal yung Diyos kesa sa'yo. So, ayan po. The voice of God is our guide, sabi po sa Proverbs 3:6. Ayan po, God's voice will lead us. Yan, sabi po sa
Proverbs 3:6, in all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, it is very important na naglalaan tayo, na nagkakaroon tayo ng desire para makinig sa Panginoon kasi ito yung mag-lead sa atin sa right path. At tandaan po natin na even si Jesus nananalangin. Naalala ko, sabi sa nabasa ko, si Jesus nanalangin. Kapag tayo, hindi tayo nanalangin, ang tanong, mas malakas ka pa sa Lord and Savior natin? 'Di ba? Parang isipin mo si Jesus nanalangin tapos tayo hindi tayo maglalaan ng oras para manalangin, hindi tayo maglalaan ng oras para magbasa ng salita niya, hindi tayo maglalaan ng oras para makinig sa kanya. So, importante po na nagbabasa tayo, na nananalangin tayo, na naglalaan tayo ng oras para makinig sa sasabihin ng Diyos and nakikinig tayo sa mga taong ginagamit ng Diyos. Kasi it shows acknowledgement to God. Pinapakita natin na, Lord, dumedepende po ako sa inyo. Kailangan ko po yung salita nyo. Sabi rin sa nabasa ko, ang dami kong nababasa, di ba? Sabi po sa nabasa ko, every time you read the Bible, basahin mo siya as if your life depends on it. As if yung buhay mo nakadepende dito. And totoo yun. Every time na binabasa natin yung Bible, isipin natin, ito yung manual ng buhay natin. Ito yung ibinigay ng Diyos na instruction sa atin. So, wag nating isa walang bahala, wag nating walang bahala yung pakikinig sa sinasabi ng Diyos sa pagbabasa ng salita niya. So yan, yung salita din po ng Diyos, it will benefit us kasi ito yung magsaturo sa atin sa kung ano yung gustong gawin ng Diyos para sa atin. Sabi ko nga po kanina, hindi ka lang tinawag ng Panginoon para makinig, hindi ka lang tinawag ng Panginoon para umupo, tinawag ka niya para may gawin para sa Kanya. So, importante po na ngayong crisis, we will spend time and we will have that desire na marinig kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. And ito, isa po sa gustong gawin ng Diyos, ay isa po sa gusto ni Lord na gawin natin ngayon is to lead the people around us. Yan, it benefits the people around you. Kasi the more na nakikinig tayo sa Panginoon, the more na nalalaman natin yung instruction niya, and natututo tayo, minomold tayo ni Lord. And isa po sa tinuturo sa atin ng Panginoon is to love our neighbor. Sabi po sa second greatest commandment ni Lord, di ba? Love your neighbor as you love yourself. Isa po yun sa tinuturo sa atin ng Panginoon. So every time po na parang feeling natin napapagod na tayong makinig, kasi once na napagod na po tayong makinig, once na tumigil na po tayo sa pakikinig sa Panginoon, titigil na rin po yung pagsunod natin sa Kanya eh. Once na pinutol na natin, parang wala na yung desire natin na makinig sa sinasabi ng Diyos, mapuputol yung connection natin sa Kanya, mawawala tayo sa Kanya. Ayun po yun. So, every time na parang napapagod ka ng makinig, isipin mo yung mga taong gagamitin, kung saan ka pa gagamitin ni Lord, isipin mo yung mga taong ililid mo pa sa Panginoon. Kapag ikaw sumuko ka ngayon sa Panginoon, kapag ikaw nawalan ka ng gana sa Panginoon, paano yung mga tao sa paligid mo? Sabi nga doon sa nabasa ko, parang whether we like it or not, kahit ligtas na tayo, may mga unbelievers pa rin sa paligid natin. And hanggang may unbelievers sa paligid natin, may mission tayong kailangan gawin sa Panginoon. May kailangan tayong dalhin sa Panginoon. Di ba po? So wag tayong mapagod, wag tayong parang mawalan ng gana na makinig sa sinasabi ng Diyos. Kasi na-realize ko, di ba minsan po parang nagkakaroon tayo ng thinking na nawawala na kasi ako ng gana, parang nawawala na yung desire ko na makinig sa sasabihin ng Diyos kasi parang paulit-ulit na lang. Every time na magbabasa ako ng Bible, yung revelation ni Lord, puro na lang faith, puro na lang save the lost, puro ganito, ganyan-ganyan. Every time na makikinig ako ng preaching, lagi na lang sinasabi, ganito, ganyan-ganyan. Every time na makikinig ako sa leader ko, lagi na lang sinasabi, ganito, ganyan-ganyan. And na-realize ko, na kaya pinapaulit-ulit ng Panginoon is because God is waiting for your response. Kasi minsan naririnig natin pero wala tayong response. 'Di ba? Sa 1 Samuel 3, nung kinakausap ng Panginoon si Samuel, 'di ba po 4 na beses siyang tinawag ng Panginoon? Ganon din po sa atin. Kaya paulit-ulit tayong tinatawag ng Panginoon kasi until now, He is waiting for our response. Tandaan po natin na it's not about what we know. It's all about what we apply. Kasi po, walang kwenta yung alam natin na salita ng Panginoon kung hindi po natin ito nasasabuhay. Kaya hindi natin nakikita yung kapangyarihan ng salita ng Diyos kasi hindi natin ito na i-apply. So, tayo po,
Ulitin ko po, let's have that desire na makinig sa sinasabi ng Diyos. Huwag po tayong mapagod. Kung paulit-ulit man, ibig sabihin, the Lord is pushing you to do that. Parang sinasabi na ni Lord, kaya nga hindi dapat tayo nagko-question na, Lord, bakit ba paulit-ulit na lang? Si Lord dapat yung nagko-question na, oo nga paulit-ulit na lang, bakit hanggang ngayon hindi mo pa ginagawa? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, bakit until now hindi mo pa nagagawa? Di ba po? So yan. Sabi ko nga po, inuulit-ulit ng Panginoon kasi He's waiting for our response. And sa messenger po, para, alam ko naman po, lahat naman po tayo, alam natin yung messenger. Meron po doon iba't ibang klase ng response. May iba't ibang paraan sa kung paano ka magre-response doon sa message sa'yo. Ayan, baka kasi, kaya pinapaulit-ulit ng Panginoon kasi sinisin lang natin siya. Baka nabasa na natin yung salita niya, tapos wala pa tayong ginawa. Hindi yan yung response na hinahanap ng Panginoon. Di ba po tayo kapag sinisin lang tayo, tatadtarin pa natin ang message hanggang sa mag-reply? Di ba po? Ganon din si Lord. Kaya pinapaulit-ulit niya yung sinasabi niya sa atin kasi sinisin lang natin. Pinapakinggan lang natin. Hanggang ngayon wala pa ring application. So yan, minsan po, nagre-react lang tayo. Parang sinabi ni Lord, oh, anak, mag-lead ka ng tao nag-react ka lang. Haha, thumbs down. Wag ganun, wag maging reaction yung response natin sa Panginoon, hindi reaction yung hinahanap na response ni Lord. Yung paggawa, yung pagsunod, yun yung hinahanap na response ni Lord. Minsan ganito po yung nagiging response natin. Ini-ignore natin yung message ni Lord. And kapag hindi tayo nagbabasa, kapag hindi tayo nag-spend time para manalangin, we are ignoring God's message. Nai-ignore po natin yung sinasabi ng Panginoon. And ito ang pinakamalala. Kapag minart mo as unread, yung sinabi sa'yo ng Panginoon, nakakalungkot po kasi may mga tao na narinig na kung ano yung truth, nabasa kung ano yung truth, naranasan yung Panginoon, pero ngayong umalis sila sa Panginoon, they act like parang wala silang nabasa. Alam mo yung parang wala silang narinig, parang hindi nila nalaman yung totoo. Wag po nating hayaang maging ganun. When we hear the voice of God, sabi nga dun sa Bible, if you hear His voice, do not harden your heart. Wag na nating patigasin yung puso natin, sundin natin yung sinasabi ng Diyos. I pray na ngayong crisis, hindi po maging ganito yung conversation natin sa Panginoon. Di ba po, yung puro ganyan lang, yung ikaw lang yung nagsasalita. Lord, I pray na i-bless niyo po yung business ko, pagpalain niyo po yung trabaho ko. Lord, I pray na makahanap na po ako ng school. Wag lang po nawa maging ganun yung laman ng prayers natin. Parang wag nating hayaan yung prayer life natin, tayo lang nagsasalita. And wag din po nating hayaan na Panginoon lang yung nagsasalita. Parang ilang beses ka nang tinatawag ng Panginoon, hanggang ngayon wala ka pang response. Maging ganito po yung conversation natin with the Lord. Na kapag may sinabi siya, maging gaya tayo ni Samuel. Na sabi niya, speak Lord, for your servant is listening. And maging gaya tayo ni Isaiah, sabi niya, here I am Lord, send me. Maging ganun po tayo. So yun po, ngayong crisis po, I do believe that God has a message for each and one of us. So I pray na ngayong crisis po, gaya po ng sinabi ko kanina, let us not waste this opportunity. Maglaan po tayo ng panahon para makinig sa sasabihin ng Diyos. Kasi naniniwala ako na this crisis, God is preparing us. God is molding us. God is fixing our character kasi naniniwala akong may maganda siyang bagay na ipapagawa sa atin. Huwag po nating hayaan na matatapos yung quarantine nang hindi natin naririnig kung ano yung nais ipagawa sa atin ng Diyos. Let's spend time. Let's have the desire to hear the voice of God. Kasamin po natin na ngayong crisis, mas magkaroon tayo ng malalim na ugnayan sa Panginoon. Ngayong crisis, mas marami tayong time to hear and to listen to the voice of God and to talk to God. So yun lamang po, to God be all the glory. I pray po na may natutunan po tayong lahat. I pray po na magkaroon po tayong lahat ng application sa kung ano po yung sinabi sa atin ng Diyos. So, let's all bow our head and let's feel the presence of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Panginoon ko. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, Lord. Salamat po sa mga salita niyo, Panginoon. And I pray, Father God, na
sa lahat po ng natutunan namin ngayon, sa lahat po ng narinig namin sa iyo ngayon. I pray, Lord, na magkaroon po kami ng application. I pray, Lord, na magkaroon po ng desire yung mga puso namin na makinig sa iyo, makinig sa sasabihin mo. Magkaroon kami ng courage, Lord. Give us courage, give us strength, provide everything that we will be needing in obeying your will, Lord God. Lord, gusto ka po naming sundin, pero hindi po namin kaya nang wala ka, Panginoon. Kailangan ka po namin, Panginoon. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa pagsunod namin sa inyo, sa pagsunod namin sa mga bagay na pinapagawa niyo, Panginoon. Patuloy niyo kaming turuan ngayong crisis. Patuloy niyo kaming i-mold ngayong crisis, Lord. Patuloy niyo kaming i-prepare sa mga bagay na ipapagawa mo sa amin, Panginoon. I pray, Lord, na maging tulad kami, Panginoon, ni Isaiah, kung saan, Panginoon, ang magiging tugon namin sa iyo, Lord, is, here we are, send us, Lord. I pray, Lord, na bigyan niyo po kami ng puso na handang sumunod sa inyo, Panginoon. Always give us a humble heart, Lord God. Always give us a heart that is willing na magpakorek po sa inyo. Give us a servant's heart, Father God. Maraming salamat po sa lahat ng taong nakikinig ngayon. Pagpalain niyo po yung bawat isa, Panginoon. Salamat po sa patuloy na provision niyo. Salamat po dahil hindi niyo kami pinagkukulang. Salamat po dahil patuloy niyo kaming iniingatan, Panginoon ko. Maraming salamat po. Walang hanggang pasasalamat po ay para sa iyo lamang, Panginoon ko. Salamat po sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Ikaw lamang po ang mapapurihan. Ikaw lamang po ang masamba, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitaas, Panginoon ko. Sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus, Panginoon. Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po. To God be all the glory po. Ayan po. So let us not forget to share this video, to like, and to comment down below. Kahit tapos na po yung live, masasave po yan. So mag-mention pa rin po tayo ng mga friends natin. Encouragement, ito po yung pinakakailangan ng mga tao ngayon. Maraming tao ngayon ang kailangan ng Diyos sa buhay nila. So let's share this video, let's mention our friends. And subscribe to our YouTube channel po, CM Go Forth Bonifacio, and hit the notification bell para ma-notify po kayo every time we upload videos. Maraming salamat po. God bless you all. To God be all the glory.